Si Grace ay black sheep ng pamilya niya dahil sa kanyang anyo. May pilat kasi ang kanyang pisngi dala ng aksidente noong bata pa siya. May kakambal siya at ito si Grace. Dahil isang modelo ang kakambal, napilitan siyang maging substitute sa kasal nito sa isang kilalang bilyonaryo. Ano kaya ang naging reaksyon ng asawa nang makita ang nakakatakot niyang mukha? Itutuloy pa kaya nito ang kasal? O tulad ng mga bisita sa araw na iyon ay lalaitin at pandidirihan siya? Naitakip na lamang ni Grace ang sariling mga kamay nang marinig na naman ang sigawan ng sariling magulang. Araw-araw ito at walang katapusan na sigawan gamit ang masakit na salita. Kahit na anong gawin niyang pagtatago sa attic ay wala itong magawa dahil kitang-kita niya kung paano magulo ang pamilya. Siya si Grace, ang tinaguriang black sheep ng pamilya dahil sa kanyang anyo. May pilat kasi ang kaliwang mukha dala ng isang aksidenteng bumago sa masaya niyang buhay. Simula ng araw na iyon ay pinandirihan siya ng sariling pamilya, pinagtabuyan at hindi kailanman tinuring na kapamilya. Natuto si Grace na itago ang sarili sa maliit, madilim na attic sa mansyon nila. "Iha, gising ka na ba?" Ani ng kusinera ang tumayong ina ni Grace kahit na nariyan naman ang tunay niyang ina. Dahan-dahan pa nitong binuksan ang pintuan. Mabilis namang tumayo si Grace upang tulungan ang ginang sa bitbit nitong tray ng pagkain. "Iha, kumain ka na habang hindi pa napapansin ng mommy at daddy mo ang mga kinuha ko. Baka hindi ka na naman nila pakainin lalo na't magkaaway sila." Ani pa nito na siyang nagpasikip ng dibdib ni Grace. Ito kasi ang madalas na gawin ng mommy niya, ang idamay siya sa galit nito. Minsan ay isang beses lamang siyang pakainin kaya natuto si Grace na magtago ng mga pagkain sa silid niya. Hindi rin kasi siya pinalalabas ng mga ito dahil sa takot na masira ang reputasyon ng pamilya niya. "Hindi na po dapat kayo nag-abala, Nay. Paano po kapag nalaman ito ni mommy? Baka po pagalitan po kayo." "Ay, wala akong pakialam kung alisin nila ako sa trabaho dahil hindi na tao ang tingin ng mommy mo sa'yo. Ako ang nasasaktan dahil wala siyang kwentang ina at nagagawa niya ito sa sarili niyang anak." Ani ng ginang. Napangiti naman ng tipid si Grace dahil ang ginang ang tanging kakampi niya sa pamamahay na iyon. Natakam siya nang makita ang hipon, adobo at leche flan kaya naman nagsimula na siyang lantakan ito. "Nga pala, darating na ang kakambal mo galing Paris. Kaya naman huwag kang lalabas ng attic para naman hindi ka pag-initan ng bruha na yon." "Uuwi na po siya? Ano daw po ang sabi ni na mommy?" "Iha, ang narinig ko ikakasal na ang kakambal mo sa isang CEO. Ang problema, hindi ata pwede dahil may pangarap pa si Grace. Sana ay hindi ka idamay sa kalokohan nila." Napataas ng tingin si Grace dahil sa sinabi ng ginang. "Bakit naman po ako idadamay?" "Anak, para naman hindi mo kilala ang pamilya mo. Sing-itim ng kilikili ng mommy mo ang budhi niya. Kaya naman, mag-iingat ka at ako nang bahala sa pagkain mo." "Salamat po, Nay." "Di ko maintindihan ng pamilya mo, Iha, kung bakit napakasama nila sa'yo. Napakabuti mong bata naman at napakaganda mo, kaya hindi ko sila maintindihan." May lungkot at hinanakit na boses ng ginang. Ngumiti ng sobrang lapad si Grace upang ipakita na hindi dapat siya kaawaan sa lagay niya. "Nay, strong po ako at wala ito, okay? Sige na po at bumaba na po kayo doon dahil baka po magtaka si na mommy." "Mag-iingat ka palagi, anak." Ani ng ginang bago ito lumabas ng attic. Nang masiguro ni Grace na wala na ang ginang doon, bumagsak ang mga luha niya. Kahit ilang beses na pala niyang narinig ang salitang iyon, hindi pa rin pala mawala ang sakit sa dibdib niya. Babalik na sana siya sa pagbabasa ng libro nang biglang bumukas ang pintuan ng attic. Iniluwan nito ang ina na galit. "Mag-usap na tayo, Grace." Mommy, bakit po?" "Lumabas ka dyan at kailangan ka namin makausap ng daddy mo. Bilisan mo at huwag kang babagal-bagal." Nagmamadali namang sumunod si Grace sa ina sa living room.
Naroon ang ama na nandidiri ang tingin sa kanya. Napayuko siya dahil sa nararamdamang pangliliit. Umupo na rin ang ina niya sa tabi ng kanyang ama. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, Grace. Gusto kong pumalit ka munang bride sa kakambal mo hanggat hindi natatapos ang kontrata niya sa pagiging modelo. Simula ng ina kaya hindi napigilan ni Grace ang mabigla. Pero bakit po ako? Hindi po ba ito magiging malaking problema? Baka po magalit ang kasintahan niya kapag nakita ko. Pansamantala lamang, ikaw ang dadalo sa kasal niya, pero hindi pa rin ikaw ang magiging asawa. Ang pangalan pa rin ni Grace ang ilalagay namin sa marriage contract. Hindi makakauwi ang kapatid mo sa kasal niya next month dahil kinailangang tapusin ang kontrata niya ng 1 taon pa. Pero mommy, malaking gulo po ito kapag nalaman niya na ibang babae ang nasa kasal. Kaya nga hindi niya maaaring malaman. Tsaka, hindi niya malalaman. At maiintindihan niya dahil mahal na mahal niya ang anak ko. Wala ka na magagawa kundi tanggapin ito. Huwag kang mag-alala dahil hindi ka naman pakakasalan ng ganoong lalaki. Hindi ang isang tulad mo. Tagos sa butong sabi ng kanyang ina. Wala nang nagawa si Grace kundi ang sumang-ayon sa gusto ng ina. Siya ang dadalo sa kasal ng kapatid sa susunod na buwan. Natatakot siya para sa sarili. Subalit wala siyang magagawa kundi ang sundin ang mga ito. Dahil sa kuryosong nararamdaman, hinanap ni Grace ang kasintahan ng kakambal. Napanganga at nanlalaki ang mga mata niya nang makita kung sino ito. Napakagwapo at kisig nito kaya naman pala hindi mapakawalan ng pamilya. Idagdag pa na napakayaman ng binata. Bagay na bagay lamang sa napakaganda niyang kakambal. Bago pa makaramdam ng awa si Grace sa sarili, itinulog na lamang niya ang lungkot na nararamdaman. Umasang paggising niya ay may magbabago kahit papano sa buhay niya. Mabilis lamang ang paglipas ng mga araw dahil sa wakas, ngayong araw gaganapin ang kasal ng kakambal niyang si Grace sa kasintahan na si Morocco. Kinakabahan at pinagpapawisan si Grace kahit na malakas ang buga ng aircon dahil sa takot at kaba. Nakasuot siya ng napakagandang gown na bumagay talaga sa kulay ng balat niya. May makapal siyang belo sa ulo upang maitago ang kanyang anyo at hindi ito malaman ng kasintahan ng kakambal. Nagkakaintindihan naman tayo, hindi ba Grace? Huwag na huwag mong ipapakita ang mukha mo kay Morocco at baka tumakbo siya paalis. Kapag hindi natupad ang kasal ng kakambal mo, sa labas ka pupulutin. Ani ng kanyang ina. Walang magawa si Grace kundi ang tumango na lamang sa ina. Hanggang sa heto na nga ang kasal. Ito din ang pangarap ni Grace. Balang araw ang maikasal sa lalaking tatanggapin kung sino siya. Inilibot pa niya ang mga mata sa paligid at ang mga sikat at bigating tao pala ang naroon. Mas lalo lamang siyang kinabahan nang makita ang mapapangasawa. Mas gwapo ito sa personal at hindi niya maalis ang malapad ng ngiti sa labi nito. Dito na siya kinain ng konsensya dahil sa panluloko ng magulang. You're so beautiful, baby. Ani ng lalaki sa malanding tinig na siyang nagpapapula naman sa mukha ni Grace. Bakit naman ang kapal ng belo mo, baby, ha? Paano kung nadapa ka? Paano kung hindi mo makita ang kagwapuhan ko? Biro pa nito. Akmang iaangat nito ang belong suot ni Grace nang pigilan niya ito. Kinabahan siya dahil baka mabuking siya lalo na nang makita ang ina na nanlilisik ang mga mata na nakatingin sa kanya. Binabantayan ang bawat galaw niya dahil sa takot na magkamali siya. Pwede bang wag mong alisin ang belo? Pwede naman, hindi ba? Oh, sorry baby. Dapat ba mamayang kiss the bride na? Morocco. Mahinang tawag niya sa pangalan nito. Hindi mapigilan ni Morocco ang mapatitig sa kasintahan. Hindi man niya makita ang mukha nito, subalit ramdam niya ang pagkakaiba. Para bang ibang babae ang kasama kaharap niya. Ang hindi niya maitatanggi ay kung bakit ang gaan ng loob niya at tila hinaplos ng boses nito ang damdamin niya. Itutuloy pa ba ang kasal? Ani pa ng pari. Yes, father. Go ahead, baby. Tara na at magpakasal na tayo. Pilyo pa nitong sabi. Inumpisahan na nga ang kasalan.
Marami pang seremonya ang sinabi ng pari bago sila nag-isang dibdib. Hindi pa magawang sumagot ni Grease dahil nga sa kabang nararamdaman. Ang usapan nila ng kanyang ina ay matapos nila magpirma ng marriage contract, kailangan niya nang umalis sa lugar na iyon nang hindi nalalaman ng binata. Hindi siya mapakali at iniisip kung paano siya makakaalis nang hindi napapansin ng lahat. Nagulat pa siya nang bigla na lamang i-anunsyo ang "You may now kiss the bride." Kaya otomatiko siyang napalayo sa lalaki, ngunit huli na. Tuluyan na ngang natanggal ni Morocco ang belo niya, kaya naman lumantad ang hitsura niya sa lahat. Samot-saring lait at insulto ang naririnig niya sa mga tao. Kinakain siya ng pangliliit, kaya nang akmang aalis na siya sa kasal na iyon, nagulat na lamang siya nang haklitin ng binata at halikan siya nito sa harapan ng mga bisita. Magkakaibang reaksyon ang namutawi sa mga mukha ng lahat dahil sa nasaksihan. Napatayo pa ang ina ni Grease at lumapit sa dalawa upang kausapin sana ang binata nang samaan siya ng tingin nito. Morocco, gusto ko lang sana na humingi ng pasensya sa ginawa ng katulong ko. Hindi ko akalain na magagawa niyang magpanggap sa kasal ng anak ko. Lumuluhang sabi ng ginang. Hindi naman makapaniwala si Grease sa sinabi ng ina. Kaya niyang tanggapin ang pangungutya ng ibang tao, subalit ang i-deny siya ng sariling ina ang nagpalugmok sa kanya. Pinilit niyang abutin ang braso ng ina at tawagin ito, ngunit matalim na tingin lamang ang pinukol sa kanya. Napayuko na lamang si Grease habang umiiyak. Tingin mo ba, tanga ako, Mrs. Lopez? Hindi ako ganun katanga para hindi malaman na anak mo rin ang babaeng to. Di ba dapat ikaw ang nakakaalam kung bakit ito nangyari? Sa nakikita ko kasi, parang hindi niya ginawa ang binibintang mo. Matigas na sabi ni Morocco. Hindi sa ganun. Ano? Ikaw ang ina dito. Bakit mo sinisisi sa kanya? At nasan ba si Grace? Di ba dapat ako magalit dito kaysa kayo sa babaeng to? Ang anak ko ay nahuli lamang ang uwi. Sorry, hindi namin gustong gawin ito, ngunit kailangan dahil ayaw ipostpone ng anak ko ang kasal. Kaya ba, ginamit niyo siya upang ituloy ang kasal? Pero nagawa mo pang i-deny sa harapan ng lahat na hindi mo siya anak? Anong klaseng magulang ka? Ani Morocco na nagpatahimik sa lahat. Ang bagay na ito ay hindi na dapat pang pakialaman. Sa amin na lang ito ng anak ko. At kung ano man ang naging problema ngayon, sana ang anak ko ang kausapin mo at hindi sana itong magkaroon ng problema. No. Anong pangalan mo, love? Malambing pang tanong ni Morocco kay Grease. Nag-angat ng tingin ang dalaga na puno ng luha ang mga mata. May sunog na pilat ang kalahating mukha ng babae, ngunit hindi maitatanggi na napakaganda din talaga nito. Nangungusap ang mga mata at matangos ang ilong. Idagdag pa ang napakapula at lambot na labi ng dalaga na natikman lamang niya kanina. Natakot ito ngayon habang nakatingin sa kanya, kaya mas lalong lumambot ang puso ni Morocco. Gusto kong malaman ang pangalan ng babaeng magiging asawa ko. Pero hindi ako ang asawa mo. Sorry kung hinayaan ko itong mangyari, pero sana hindi ka magalit sa kakambal ko. No, I won't. Kaya sabihin mo sa akin kung ano ang pangalan mo. Grace. Grace ang pangalan ko. Ngumiti pa ng sobrang lapad si Morocco dahil bagay na bagay sa dalaga ang pangalan nito. Napakagandang bansa tulad niya ay bansa din ang pangalan nito. Napakagandang pangalan, pero bago ang lahat. Sean? Tawag niya pa sa binatang kanina pa nasa tabi nito. Yes sir, gusto kong gumawa ka ng bagong marriage contract, pero pangalan ni Grease ang ilagay mo. Teka, anong pangalan ng babaeng ito ang ilalagay mo? Hindi pwede, dahil masasaktan ang anak kong si Grace. Di ko na problema yun, kung hindi siya dumalo sa kasalan na ito. Anong palagay niyo sa akin? Nahahayaan na lang ang lahat? Akala niyo ba, maluloko niyo ako? Hindi. Baka naman pwede pa natin itong pag-usapan. Mahal na mahal ka ng anak kong si Grace at hindi siya matutuwa kapag nalaman niya ito. Kaya naman Morocco, baka naman pwede mong pag-isipan muna ito. Hindi si Grace ang pakakasalan mo. Anak ko siya, pero hindi siya nababagay sa'yo. Shut up! Tapos na ang kasalan na ito at ayaw ko na makita pa ang pagmumukha niyong lahat. Pakisabi sa anak mo, tapos na kami at salamat.
Matigas na sabi ni Morocco bago hinila si Gris paalis ng lugar na iyon. Nagtataka naman si Gris kung saan siya dadalhin ng lalaki kaya naman sinubukan niyang hilahin ang sariling braso na hawak nito. Bitawan mo ako please sir, hindi ko po sadyang magpanggap na kakambal ko. Huwag mo naman po akong ipakulong please. What are you talking about? Hindi kita ipapakulong dahil uuwi na tayo at tapos na ang kasal na iyon. Uuwi? Pero bakit kasama ako? Hindi naman po ako ang asawa mo. Kaya naman uuwi na po ako sa pamilya ko. Pamilya? Hindi nga taong tingin sa'yo ng sarili mong ina eh. Tapos gusto mo pang umuwi roon? Kung tungkol naman ito sa pag-aasawa, nagkakamali ka. Dahil ako na ang asawa mo. Ikaw ang pinakasalan ko at hindi ang kakambal mo. Kaya naman, kailangan sumama ka sa akin. Pero bakit? Hindi ka ba nandidiri sa akin? Pangit ako at ang kakambal ko ang dapat mong pakasalan. Naging substitute lang naman ako dito at hindi naman talaga ako dapat ang pakasalan mo. Aniya sa binata. Ikaw ang pinakasalan ko ngayong araw at hindi siya. Kaya naman umuwi na tayo, love. Pagod na ako at hindi rin maganda ang araw na ito. Kaya naman umuwi na tayo. Wala nang nagawa pa si Gris kundi ang sumama sa asawa. Isinakay siya nito sa mamahaling sasakyan. Walang kibuan hanggang sa madala siya sa isang napakalaking mansyon. Namamangha siya kung gaano kaganda ito. Bakit nga ba siya nagtataka pa kung literal na isang bilyonaryo pala ang napili ng kakambal? Good day po, senyor. Aba, eto na ba ang asawa mo? Napakagandang babae. Ani ng ginang kaya naman nakaramdam ng hiya si Gris at mabilis na tinakpan ang mukha. Nako iha, hindi ganon ang ibig kong sabihin. Kahit na may pilat ka napakaganda mo pa rin talaga. Pasensya na kung hindi maganda ang tunog sa'yo. Hinging paumanhin ang matanda sa kanya. Ngumiti lamang ng tipid si Gris at pumasok na sa loob ng mansyon. Iginiya siya ng ginang patungo sa napakalaki at napakagandang silid. Ibinaybay pa niya ang mga mata sa paligid at talaga namang nakakahanga ang mga palamuti rito. Hindi mo rin gugustuhin na dumihan ang napakakinis na sahig. Iha, eto ang damit na pwede mong masuot. Magpalit ka na at nang makapagpahinga ka na. Nasaan po si, Nakaramdam pa siya ng kahihiya na itanong kung nasaan ang lalaking pinakasalan siya. Nako, ang asawa mo ba? Nasa opisina niya. Tsak na abala na naman sa trabaho ang isang yon. Okay po. Gusto ko lang po sana siyang makausap ng masinsinan. Ikaw ang tumungo sa opisina niya, iha. Kumanan ka lamang sa pasilyong yan at makikita mo ang itim na pinto. Okay po, at maraming salamat po. Hingi niya ng pasalamat sa ginang. Nagtungo na siya sa banyo na ubod ng laki. Nakakahiyaman umupo sa bathtub, umupo na siya roon. Unang dampi pa lang ng tubig sa katawan niya ay napapikit siya dala ng presko at kaginhawaan nito sa kanya. Samantala, sa kabilang banda naman sa opisina na may dim na ilaw, naroon si Morocco na tahimik na sumisimsim ng wine sa hawak na baso. Hindi pa rin kasi niya matawagan ng nobya upang kausapin kung ano ba ang nagawa niyang kasalanan at ginawa ito sa kanya. Hindi niya magawang magalit kay Gris, ang babaeng pinakasalan. Bagkus, naaawa siya sa babae dahil mukha itong napakabuting babae. Sa huling dial ni Morocco sa numero ng kasintahan ay sa wakas sumagot na ito. Kitang-kita sa kamera ang pamumutla nito. Marahil nakarating na rito ang balitang ibang babae na ang pinakasalan niya. Babe, bungad ng babae. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, Gris. Anong kalokohan ang ginawa mong to? Tingin mo ba? Kaya ko pang tanggapin ito? Enough is enough. Sorry, hindi naman sa ganun. May kailangan na akong tapusin kaya naman hindi ako makauwi. Ayoko naman na iurong ang kasal natin kaya naman pinakiusapan ko si Gris na pumalit muna sa akin. Lolokohin pa ako ng magulang mo. Sana sinabi mo na hindi ka makakapunta dito para hindi ako nagmukhang tanga sa harapan ng mga tao. You know what, Grace? This is too much. Literally too much. Babe, you know how much I love you, right? Kaya ko lang naman ito ginawa dahil may kontrata pa ako na kailangang tapusin. Alam kong magagalit ka kaya naman hindi ko masabi. Please, give me 2 months at uuwi na ako ng Pinas. Please? How about your twin?
Idinamay niyo pa siya sa kalokohan niyo ng ina mo. I'm sorry. Basta, uuwi ako after 2 months para ayusin kung ano man ang ginawa kong mali. Please, wait for me. Pagsusumamo ni Grace sa kabilang linya. Napabuntong hininga na lamang si Morocco at saka na binitawan ang cellphone. Ipinikit ang mga mata dahil sa pananakit ng sentido niya. Maraming problema ang kinahaharap niya ngayon at alam niya na kalat na sa social media ang naging pagpapakasal niya. Wala siyang pakialam sa pagkasira ng reputasyon niya. Ang inaalala niya ay ang dalagang nadamay, ang babaeng hindi mawala sa isip niya. Kahit kawangis ito ng kasintahan ay may kakaiba dito. Nagbalik lamang siya sa ulirat nang makarinig siya ng mahihinang katok. Come in. Aniya pa, bumukas ang pintuan at iniluwan nito si Grace na nakayuko. May balabalang mukha upang matakpan ang pilat sa mukha. Hindi tuloy mapigilan ni Morocco ang pangasiman ng mukha dahil sa ginawa nito. Hi sir, pwede ba tayong mag-usap? Abby. Po? Takang tanong pabalik ng babae. Hindi mapagtanto ni Morocco kung bakit niya sinabi yon, subalit ayaw niya na marinig rito ang salitang sir. Asawa siya nito, kaya naman kailangan nitong matuto kung paano siya tawagin sa pangalan. Sabi ko, tawagin mo akong hobby at hindi sir. Sa pagkakatanda ko, kakakasalang natin ngayong araw. Sorry, pero hindi naman ako ang kakambal kaya hindi ko kayang tawagin ka sa pangalan na yun. Pero ikaw ang pinakasalan ko ngayong araw. Opo, pero hindi pa rin ako ang kakambal. Pero gusto ko na po sanang umuwi sa amin kung maaari lang po. No! Tumaas pa ang boses ni Morocco na siyang nagpaatras naman kay Grace. Namutla siya at pinanginigan ng kamay dahil sa nerbiyos. Napansin iyon ni Morocco, lalo na ang pagtaas-baba ng paghinga ng asawa. Alerto siyang lumapit dito upang tingnan ang kalagayan ng babae. Bigla na lamang itong nagsisigaw at umiiyak. Nataranta siya bigla sa inakto nito. Sorry po, hindi na po mauulit. Hindi ko na po gagawin ang mga ayaw niyo. Please, huwag mo po akong saktan. Wife, calm down. Nay! Sigaw pa ni Morocco sa babaeng naging kasakasama sa bahay. Mabilis naman dumating ang ginang at nagulat sa nasaksihan. Please, huwag niyo po ako sasaktan. Hindi na po mauulit. Pagwawala pa rin ni Grace. Shh, calm down. I'm sorry. Please, calm down. Hindi kita sasaktan. Pagpapatahan pa ni Morocco sa babae. Diyos mio, anong nangyayari sa asawa mo, iho? Sandali at tatawag ako ng doktor. Huwag mo ko sasaktan, please. Mommy, hindi na po ako lalabas ng attic. Please. Nagugutom na po ako. Mahihinang bulong ng asawa. Doon natulala si Morocco nang mapagtanto kung bakit nagkakaganito ang asawa. Para bang pinunit ang puso niya sa sakit nang makita ang kalagayan nito. Niyakap niya ang asawa at kinarga ito na parang bata. Inupo sa kandungan habang patuloy sa pagpapakalma. Di kita sasaktan, kaya naman kumalma ka. Thank you. Mahinang bulong ni Grace bago siya kinain ng antok. Samantala, hindi naman mapinta ang mukha ni Morocco dahil nais niyang alamin ang naging buhay nito sa poder ng mga magulang. 2 oras na ang nagdaan simula makatulog ang asawa. Mahimbing at tila isang bata ang asawa na payapang natutulog sa ibabaw ng kama. Nasa kamay na rin niya ang impormasyon tungkol sa asawa at halos manlumo siya sa naranasan nito sa poder ng sariling magulang. Tahimik naman ang sekretarya niya sa harapan at nakayuko, nag-aantay ng utos sa lalaki. So, alam mo ba saan niya nakuha ang pilat sa mukha? Sa ngayon, walang nakakaalam kung inborn ba ito o nakuha sa isang aksidente. Sagot ng sekretarya. Alright, thank you. Pakisabi na lang sa pamilya ni Grace na magpo-pull out ako sa shares ng kumpanya nila. Gusto ko, ilagay mo sa alanganin ang kumpanya. Paano si Miss Grace, sir? Hindi ba pamilya niya ito? Kapag nag-pull out tayo ng shares, siguradong babagsak ang kumpanya nila. I don't care. Do what I say at makakaalis ka na. Wala nang nagawa pa ang sekretary niya kundi ang sundin ang binata.
Muli siyang lumapit sa round table upang magsali ng wine sa baso. Sinimsim iyon at muling ibinalik ang tingin sa asawa. Mabilis ang pagdaan ng mga araw at 2 linggo nang nananatili si Grace sa poder ng asawa. Nahihiya pa rin siya sa asawa at hindi sanay na tawagin itong hobby. Subalit sa kakapilit nito ay unti-unti na siyang nasanay. Ang hindi lamang alam ni Grace kung hanggang kailan siya papalit bilang substitute ng kakambal. Aray! Hiyaw niya nang hindi sadyang mahiwa ang daliri dahil sa paglipad ng isipan. Lumabas roon ang napakadaming dugo at napansin iyon ng ginang. Aray kung bata ka, bakit kasi hindi ka nag-iingat? Kapag ito ay nakita ng asawa mo, tsak napapagalitan ka. Sabi na kasing ako na magluto pero napakatigas ng ulo mo. Sorry po, nanay. Gusto ko lang po na tumulong dahil wala po akong ginagawa kundi ang matulog at kumain. Nakakabagot din po kasi dito sa bahay at wala po akong alam gawin. Sus kang bata ka. Eh di sana sinabi mo at nang ikaw na lang ang pinakiusapan kung magdala ng tanghalian ni Morocco. Po? Ang batang yun kasi ay mahilig sa lutong ulam at hindi yan madalas kumakain sa mga restaurant. Araw-araw akong naghahatid ng tanghalian niya. Pero dahil ikaw ang naiinip, ikaw ang magdala ng pagkain niya. Ngumiti pa ng malawak ang ginang. Pero nanay, nakakahiya po kung ako yung magdadala. Tsaka hindi naman po niya alam. Huwag kang mag-alala dahil mas matutuwa pa yon kung ikaw ang magdadala ng pagkain niya. Kaya sige na, ako na dyan at maghanda ka na upang tumungo sa asawa mo. Kinuha na rin ng ginang ang hawak niyang kutsilyo at ito na ang nagtuloy sa lulutuin niya dapat. Nagpasya na rin si Grace na magpunta ng silid nila ni Morocco upang mag-ayos kahit wala naman ikakaganda ang itsura niya. Isang simpleng puting dress ang pinili niya at binagayan niya ng flat shoes. Ibinalabal din niya ang tela sa ulo upang matakpan ang pangit niyang mukha. Nang bumaba siya sa wakas ay nakahanda na ang paper bags na dadalhin. Mag-iingat ka iha at huwag kang mag-alala. Si Berto nang bahala sa'yo maghatid sa kumpanya ng asawa mo. Salamat po, nanay. Ani naman niya bago lumabas ng mansyon, bit-bit ang kaba at lakas ng loob. Mabilis lang ang naging biyahe at nakarating na siya sa kumpanya ng asawa. Namangha pa siya sa ganda at laki nito kaya naman tumungo na siya sa loob. Kinakabahan man, lumapit siya sa front desk kung saan may 4 na babaeng nagtatawanan roon. Excuse me po. Aniya pa unang makuha ang atensyon ng mga ito. Hindi naman siya nabigo at tumingin ang mga ito sa kanya. Tingin na may paghuhusga, lait at inis. Yes? Saang floor po ang opisina ni Morocco? Dahil sa tanong niya, bigla na lamang tumaas ang mga kilay ng mga ito. Anong meron, miss? Dito haunted house para bumisita ka dito. Dinalhan ko kasi siya ng lunch at kilala niya ako. Kalmado pa rin kung makipag-usap si Grace sa mga babae. Miss, hindi naman sa nilalait ka namin. Pero sa tingin mo ba, mapapansin ka ng boss namin? May girlfriend siya na napakaganda. Kaya umuwi ka na lang at huwag nang umasa pa. Pang-iinsulto naman ito sa kanya. Hindi na kinaya ni Grace ang pang-iinsulto sa kanya kaya naman lumaban siya kahit papaano. Asawa niya ako. Baka pwede niyo siyang tawagan at sabihin na nandito ako sa lobby. Girls, narinig niyo ba ang pagiging dilulo ng pangit na babaeng to? Asawa daw siya ng CEO. Hindi lang pala ito pangit eh. Asyomera din pala siya. Ani ng isa sa 4 na babae at sabay-sabay na nagtawanan. Miss, hindi talaga ako nakikipagbiruan at asawa niya ako. Hindi rin kami baliw para paniwalaan ka pangit. Umalis ka na bago pa ako tumawag ng security guard. Hindi na lamang nakipagtalo si Grace sa mga babae kaya nagtungo siya sa waiting area at naupo roon. Tago ito kaya naman hindi siya masisita kung sakaling magtagal siya roon. Aantayin na lamang niya na lumabas ang asawa kung sakali. Hindi kasi niya matawagan ito dahil wala siyang cellphone. 2 oras na siya roon hanggang sa isang gwapong lalaki ang lumapit sa kanya. Ikaw si Grace, hindi ba? Tanong pa nito sa kanya. Yes? Bakit po? Nauutal pa niyang tanong pabalik sa binata. May kung sino itong kinausap sa cellphone hanggang sa makita na lamang ni Grace si Morocco na tumatakbo at pawis na pawis. Nagulat pa siya nang bigla itong yumakap sa kanya at tiningnan ang buong katawan niya.
Nakaramdam tuloy siya ng pagtataka kung bakit ito pawis at takot. Saan ka galing? Ba't hindi ka pumasok sa opisina ko? Kasi hindi ko alam at hindi ako gustong papasukin ng mga empleyado mo. Kaya nag-antay na lang ako dito at baka sakaling lumabas ka. Sino mga empleyado? Bigla namang bumagsik ang mukha nito. Sila? Inosenteng turo pa niya sa 4 na babae na namumutla habang nakatingin sa kanila ngayon. Hinila siya ni Morocco at lumapit sa front desk. Kinabahan siya sa mga sumunod na nangyari dahil sinibak niya ang 4 na babaeng nanglait sa kanya kanina. Inanunsyo pa niya na siya ang asawa nito at dapat siyang irespeto. Nakaramdam ng kakaiba si Grace dahil ngayon lamang siya nakaramdam ng ganoong pakiramdam. Ito ang ipagmalaki at ipagtanggol sa ibang tao. Alam kong kinikilig ka pa, miss. Pero sana kapag ganitong pagkakataon, ay magsabi ka sa baliw kong kaibigan dahil ginugulo kami niyan at hindi mo alam na halos ikuti namin ang Maynila. Ani ng lalaki. Pasensya na, hindi ko kasi alam eh. Ayos lang naman. Ako nga pala sa Israel. Nice to meet you, Grace. So, ako'y mauna na. Basta na lamang sumibat ang lalaking napakilalang si Israel. Gwapo ito at matangkad ngunit may pagkapilyo ang mukha. Bakit hindi ka nagsabi na pupunta ka? Napakislot pa siya nang biglang magsalita si Morocco. Wala kasi akong cellphone at saka hindi ko alam ang number mo. Right. My bad. Pero masaya ako ngayong araw. Kasi dahil ikaw nagdala ng pagkain ko. Maliit na bagay at saka wala kasi akong ginagawa kaya naman ako na lang ang nagdala. Napayuko pa si Grace. Hindi naman mapigilan ni Morocco na mas lalo itong harutin dahil parang kamati sa pula ang asawa. Kumain ka na pala at hindi na lang ganon kainit ang mga to, kaya naman tiisin mo muna. Inilapag pa ng asawa ang mga pagkain sa lapag. Kumain naman ng tahimik si Morocco at nang matapos siya muli siyang napatingin kay Grace na abala sa kakakalikot sa cellphone niya. Nakaisip tuloy siya ng plano upang makapagbakasyon na rin sila. Mamayang gabi pala, maganda ka ng mga damit na masusuot natin. Panimula niya upang makuha ang atensyon nito. Magbabakasyon tayo sa probinsya ko kung saan ako lumaki. Kailangang kasama ako? Bakit hindi? Asawa kita at kailangan mo rin makilala ang mga mahal ko sa buhay. Salamat pero gusto ko lang sana itanong kung hanggang kailan mo ako magiging asawa? Kailan babalik ang kakambal ko? Nang wala naman bigla ang saya ni Morocco dahil sa biglang tanong ng asawa. Kasal tayo. Pero hindi ba siya naman dapat ang pakakasalan mo? Siyang pinakasalan mo. Baka masaktan ang kakambal ko. Hindi siyang pinakasalan ko, kundi ikaw. Hindi ko na rin kasalanan kung bakit niya ito ginawa. Pero wag mo yung isipin dahil kasal tayo. Malamig na tura ni Morocco. Hindi rin niya maintindihan ang sarili kung bakit kailangan pa iyon ipaalala ng babae. Sa mga nagdaan na araw, hindi na talaga sumagi sa isipan niya si Grace. Ang alam ng isipan niya ay si Grace ang asawa. Ilang beses din niyang nakausap si Grace at pinapaalala ang nakaraan nila. Subalit hindi niya makapa ang kagustuhan na balikan ito. Ang pangarap kasi ni Morocco ay pakasalan ng babaeng nagligtas sa kanya, ngunit paano pa niya gagawin kung nababaliw na siya sa babaeng ngayon lamang niya nakilala? Sorry, gusto ko lang naman malaman kung kailan ako pwedeng umalis. Walang aalis, wife. Walang aalis. Pinal niyang sabi. Kaya muling nanaig ang katahimikan ng buong opisina. Hindi na muling napag-usapan ang tungkol sa paghihiwalay. Hindi na rin naglakas pa ng loob si Grace na muling tanungin ang asawa dahil ramdam niya ang pagbabago ng mood nito. Nang gabi na rin na iyon, nag-empake sila ng mga damit at kinabukasan din ay bumiyahe sila pauwi sa probinsya ni Morocco. Ganoon na lamang ang gulat ni Grace nang mabungaran ng probinsya na kinalakihan niya. Bigla niyang naalala ang lolo't lola niya na nag-alaga sa kanya noong 7 taong gulang pa lamang siya. Dito ka lumaki? Yes, welcome sa lugar kung saan ako lumaki, wife. Sa malaking bahay na gawa sa kahoy, doon sila nagtungo ni Morocco. Ito ang may bitbit ng maleta at nakasunod lamang siya sa likuran nito. Mag-asawang may katandaan na ang sumalubong sa kanila. Ito pala ang lolo at lola ni Morocco. Aba, eto na ba ang asawa mo?
Napakaganda mo naman, Iha. Salamat at pinakasalan mo ang apo naming baliw. Biro pa ng matandang babae. Napangiti naman si Grace dahil sa galak na hindi siya trinato ng masama ng mga ito. Tinanggap siya ng buo at hindi kailanman pinansin ang pagkakaiba niya sa kanila. Masaya siyang nagtampisaw sa gilid ng malinis na sapa matapos niyang tumulong sa lola ni Morocco sa pagpipitas ng mga hinog na mangga. How are you, wife? Nag-enjoy ka ba dito? Tanong pa ni Morocco. At ito na ang nagtali ng buhok ng asawa dahil nakakalat ito sa magandang mukha. Oo, naalala ko lang noong bata pa ako. Dito din ako madalas maligo. Tapos, may malaking puno ng makopa dyan sa tapat at iyong kubo na... Napansin pa ni Morocco ang lungkot at sakit sa mukha ng asawa kaya mas lalo siyang naging interesado dahil ramdam niya ang tinatago ng asawa. Ang dahilan kung bakit ako nagmukhang halimaw. Tumawa pa ito ng pilit at mahina. Pwede mong sabihin sa akin, pero okay lang din naman kung hindi mo pa kaya. Umiling si Grace at ngumiti ng malapad. Napag-isipan niya na ito ng ilang araw. Mabait ang lalaki sa kanya, kaya naman dapat lamang na malaman nito ang totoo. Kung saan nga ba niya nakuha ang pilat sa kanyang mukha. Wala na rin naman magagawa kung malaman pa nito ang katotohanan dahil alam niya na magwawakas din ang kanilang masayang pagsasama. Ang totoo niyan, nakuha ko ito sa isang sunog na nangyari dito noong 7 taong gulang pa lamang ako. Walang nakakaalam kung sino ang may gawa ng sunog na yon pero may isang batang lalaki kasi na natrap roon sa loob ng kubo. Nawalan siya ng malay. Walang naglakas ng loob na iligtas siya pero ako ang sumugod doon. Gusto ko siyang iligtas pero sa kasamaang palad, nagawa ko siyang mailigtas at siya naman pagkasunog nitong mukha ko dahil sa malaking kahoy na bumagsak sa amin. Noong una akala ko okay lang, maaayos pa itong muli paglaki ko pero wala na akong kakayahan pa. Hindi ko nga alam kung nasaan na ba yung bata na yun. Sana nasa mabuting kalagayan siya ngayon. Nakangiting kwento ko ni Grace kay Morocco na tahimik lamang sa tabi nito. Maraming katanungan ang nasa isip niya. Kinakabahan, nanginginig at gusto niyang umiyak. Nanginginig ang mga kamay niya dahil gusto niyang yakapin ang asawa. Siya ang may kasalanan kung bakit nasira ang mukha nito. Siya ang batang iniligtas nito noon. Ngunit bakit inakala niyang si Grace ang batang yun? Nang magising siya sa ospital, isang batang babae ang naroon at ang sabi ito ang nagligtas sa kanya. Bago pa siya mawala ng malay, nakita niya ang mukha ng batang iyon. Iyon din ang dahilan kaya nais niyang pakasalan si Grace dahil ito ang nagligtas sa buhay niya. Ngunit mali pala ang paniniwala niya. Matapos ang sunog na yun, anong nangyari sa'yo? Bakit hindi mo pinaayos ang mukha mo? Hindi naman na kailangan dahil bata pa naman ako noon. So, hindi matanggap ni Mommy. Pangarap kasi niya sa amin ni Grace, maging modelo. Nag-cancel sila ng mga kontrata ko dati dahil nga sa naging lagay ko. Hindi ko sila masisisi dahil nga pumangit ako. Love, hindi ka pangit, okay? Huwag mong isipin yan. You're so beautiful at alam mo yan. Ikaw ang pinakamagandang babae na nakilala ko. Payak na napangiti si Grace sa sinabi ni Morocco. Alam naman niya kung bakit nito sinabi ang salitang yun. Marahil naaawa siya sa lagay niya. O nakakaawa naman talaga siya ng lubos. Salamat, pero pwede ba akong humingi ng pabor sa'yo, Morocco? Oo naman. Pwede bang tratuhin mo ko ng hindi pinapakitaan ng kakaiba? Pwede bang maging mabait ka sa akin, ngunit hindi ka magiging sweet? Hindi mo ako pakikitaan ng kabutihan na may ibang ibig sabihin. Gusto kong itrato mo ko na tila hindi ako mahalaga kasi sa totoo lang. Alam ko naman na matatapos ito. Ibabalik kita sa kakambal ko at hanggat kaya ko pa sana, mabitawan pa kita. Pumatak ang luha sa mga mata ni Grace nang sa wakas ay maamin niya ang tunay na nararamdaman. Ilang araw niya na itong pinag-iisipan kung tama pa ba ang nararamdaman niya para sa asawa. Alam niyang hiram lang ang asawang nasa harapan niya, ngunit hindi niya mapigilan ang sarili na hindi ito ibigin. Ito lamang kasi ang tanging tao na
ang tingin sa kanya ay hindi isang halimaw. Alam naman niya na hindi siya mamahalin nito at mali ang ibigin ang minamahal ng sariling kakambal. Hindi mo naman kailangang sumagot sa inamin ko sa'yo eh. Pero mas bibigat din kasi kung hindi ko sasabihin. Alam ko na masama ang mahalin ang dapat na asawa ng kakambal ko. Kaya naman, kapag nakauwi na siya ng Pinas, hindi mo naman ako kailangan pang isipin. Tumawa pa siya ng pagak. Bakit ko naman gagawin yun? May sekreto din ako na hindi mo alam. Sa pagkakataong ito, si Morocco naman ang lumuluha sa harapan ni Grace. Gulat at hindi makapaniwala si Grace sa nakikita ngayon sa asawa. Lumuhod pa ito sa harapan niya. Yumakap sa kanyang bewang at doon lumuha ng tahimik. Naguguluhan siya sa inaasal nito subalit na natili siyang tahimik at pinakikiramdaman ito. Ang batang iniligtas mo noon. Ay ako, Grace. Ako ang batang yun. I'm sorry. Ang inakala ko ay si Grace ang batang yun. Siya ang naroon ng mga panahon na magising ako kaya siya ang inakala ko. Hindi ko alam. Hindi ko sinasadya na masira ang buhay mo. Nang dahil sa akin, alam ko hindi naging madali ang buhay mo, lalo na sa pamilya mo. Pag-amin ni Morocco. Anong sinabi mo? Ako ang batang lalaki na iniligtas mo noon. Ako ang may gawa kung bakit nasira ang mukha mo. Sorry, love. I'm really sorry. Paano? Ikaw yun? Morocco naman. Huwag mo naman akong paasahin dahil ako yun. Ako. Babawi ako. Babawi ako sa lahat ng pagkukulang ko sa'yo. Mali ako ng babaeng nakilala agad. Kung alam ko lang, hindi ka mahihirapan ng ganito, Grace. Sorry. Patawarin mo ko. Tahimik lamang na lumuluha si Grace samantalang yakap naman siya ni Morocco na patuloy sa paghingi ng kapatawaran. Tulad nga ng sinabi niya na hindi siya galit, wala siyang maramdaman na galit sa asawa dahil kagustuhan niya ang pagligtas rito noon pa man. Tumahan ka na riyan dahil hindi ako galit at alam mong hindi ako kailanman nagalit sa'yo. Hindi kita sinisisi, alam mong hindi kailanman at hindi yun mangyayari. Thank you. Tara na at umuwi na tayo kay nanay para naman makatulong ako sa kanya. Punasan mo na rin ang luha mo dahil baka isipin nila na sinaktan kita. Wala akong pakialam sa sasabihin ng ibang tao. Ang sa akin lang ay masaya ako dahil nalaman ko ang totoo. Sobrang saya ko na nalaman kong ikaw ang batang yun. Kalimutan na natin dahil matagal na ring tapos at hindi ko kailanman na pinagsisihan na iniligtas ka. Tara na, dahil baka abutan tayo ng gabi dito. Nakangiting aya ni Grace sa asawa. Ngumiti at yumakap muna si Morocco sa babae bago nila nilisan ang gilid ng sapa. Sa kabilang banda naman ay ang kakambal ni Grace na si Grace na nagpupuyos sa galit dahil hindi sinasagot ng kasintahan ang mga tawag niya. 2 linggo na siyang iniiwasan ng lalaki at hindi niya alam kung bakit. Humingi naman siya ng kapatawaran sa nagawa at handa siyang bumawi rito. Kaya kahit hindi pa tapos ang kontrata ay napilitan siyang bitawan ito upang puntahan lamang ang binata. Pagod siyang sumalampak sa mahabang sofa ng mansyon nila nang lumapit ang kanyang ina. Tahimik ito at tila malalim din ang iniisip ni hindi siya napansin. Mom, hindi mo ba ako i-welcome dyan? Kakauwi ko lang at gusto ko kayo makausap ni Daddy. Anak, hindi ka ba nag-aalala? Ang pinakasalan ni Morocco ay ang kakambal mo. Hindi kaya sila ang magkaibigan kung sakali? Lalo na't magkasama sila sa iisang bubong. Anong sinabi mo? Magkasama sila sa iisang bubong? Mom! Walang nagsabi sa akin na magkasama sila. Ang alam ko lang ay naging substitute ang pangat na babaeng yun. Mas lalong namula ang babae sa galit sa isiping magkasama ang kakambal at kasintahan. Hindi lamang iyon ang dahilan kung bakit siya nagagalit dahil naiisip niya rin na baka mabuking siya. Na baka malaman ng lalaki ang tunay na pagkatao at hindi niya kakayanin kung iiwan siya basta-basta ng lalaki. Hindi sa kakambal niya at hindi kahit kaninong babae. Anak, si Morocco ang may gusto ng bagay na iyon at wala kaming magawa. Sila ang mag-asawa anak at hindi kayo. What? Hindi ang pangalan ko ang nasa marriage contract? Paano nangyari yun? Anong kalokohan ginawa ng Grace na yan? Si Morocco ang nagbago ng bagay na iyon at wala na kaming kontrol.
Anak, bakit hindi na lang kaya natin sabihin sa kanila ang totoo? Sa tingin ko, eto na rin ang panahon para malaman ni Morocco ang totoo. Natatakot ako na baka malaman niya ang lahat. Ani ng ginang na talaga namang mababakas ang matinding takot sa mga mata. No! Anak, masyado nang malaki ang nagawa nating kasalanan sa kakambal mo at sa nobyo mo. Kapag nalaman nila ang totoo, mas lalong sasama ang tingin nila sa atin. Eh di maging masama kung masama. Pero wala akong pakialam pa. Akin lang si Morocco at ako ang batang nagligtas sa kanya noon. Iyon ang totoo at hindi yun magbabago. Kukunin ko siya sa pangit na babaeng yun at hindi mo ko mapipigilan. Ani nito bago umalis ng mansyon at saka sumakay ng sasakyan. Pinaharurot patungo sa mansyon kung nasaan ang nobyo at kakambal. Samantala si Gris at Morocco ay mas lalong naging malapit sa isa't isa. Hindi na nga itinatago ni Morocco ang tunay na nararamdaman sa asawa lalo na nang malaman nila ang totoo. Mas lalo pa silang naging maayos nang dahil sa pagsasama nila sa probinsya. At ngayon, handa na siyang mahalin ni Gris ng buo. Ang kailangan na lamang nilang asikasuhin kung paano magbabayad ang pamilya ng asawa sa lahat ng ginawa ng mga ito sa babae. Morocco, love. Pagtatama niya, sandali namang tumigil sa pagmamasa ng harina at bumaling ng tingin ng asawa sa kanya. Gusto ko lang sana na iabot mo sa akin ang asukal na nasa tabi mo. No. Bakit? Call me first muna. Morocco? No. Call me love. Siya namang pamumula ng mukha ni Gris. Pero hindi ako sanay na tawagin ka sa tawag na yan. Isa pa, paabot lang ako ng asukal. Alam mo love, malapit na ako magtampo sa'yo. Ani pa ni Morocco na nagpabilog naman sa mata ni Gris. Anong ibig mong sabihin? Bakit ka naman magtatampo sa akin? May nasabi o nagawa ba akong mali? Unang-una, hindi mo ko gustong katabi sa pagtulog. Kaya naman, hiwalay pa rin ang kwarto natin. Pangalawa, hindi man lang kita mahalikan. Pangatlo, ayaw mo pa akong tawaging love. At pang-apat, alam mo naman na mahal kita. Pero bakit ayaw mo pang tanggapin? Ano bang sinasabi mo dyan? Masyado ka na bang gutom? Kaya kung ano-ano na mga sinasabi mo? Umiwas na lamang ng tingin si Gris dahil sa pagiging prangka at vocal ng asawa. Hindi pa rin siya sanay sa affection na pinapakita nito. Subalit hindi itatanggi ni Gris na masaya siya at gusto niya ito. Call me love muna kasi. Morocco, please. Nag-poppy eyes pa ito. Love, di ko narinig. Love nga, paabot ng asukal. Pulang-pula na si Gris dahil sa kagagawan ng asawa niya. Isa pa nga, at ang sarap sa ears. Tumaas baba pa ang kilay nito, kaya naman mas lalong namula ang mukha ni Gris. Love, paabot ng asukal please. Pinatigas pa ni Gris ang boses at tiningnan ng asawa sa mga mata nito at seryosong tumingin sa ibabaw. Ang akala naman ni Gris ay iaabot ang asukal. Ngunit nagulat siya nang haklitin ng lalaki ang batok niya at siilin siya ng halik. Dahil sa pagkabigla, hindi siya agad nakagalaw at nakakilos. Ramdam niya ang mapupusok na halik nito sa kanya. Lalo na ang mahihinang angil nito. Hindi rin nagtagal ay nadala na rin siya sa halik kaya kusang sumunod ang kanyang mga labi. Tumagal ang halikan nilang dalawa hanggang sa kargahin siya nito at iupo sa ibabaw ng sink. Ipinulupot naman ni Gris ang mga braso sa batok ng asawa. Naghiwalay lamang sila ng kapusin ng hininga. Kitang-kita ni Gris ang pag-apoy ng matinding pagnanasa sa mga mata ni Morocco. Stop me love. Baka hindi ako makapagpigil at may laman na ito next month. Hinawakan pa nito ang impis niyang tiyan. Ano bang sinasabi mo dyan? At saka ibaba mo na ako dito. Baka hindi matapos agad ang pabibake ko. Mga hayop! Ang kapal na mukha niyong lokohin ako! Morocco! Ang kapal na mukha mong gawin sa akin to! Ang kapal niyong dalawa! Malakas na sigaw ni Grace ang kakambal ni Gris. Naabutan kasi nito na naghahalikan ang dalawa, kaya naman umuusok na ngayon ang ilong nito sa galit. Grace! Ang kapal mo, Gris! Ang kapal na mukha mong landiin ng nobyo ko! Wala ka bang kahihiyan sa katawan, ha? Saan mo kinuha ang kapal na mukha mo para sulutin ang nobyo ng sarili mong kakambal, ha? Hindi naman sa ganun. Makinig ka muna sa akin. Makinig!
Para ano? Iyakan mo ko? At sabihin na hindi ko naman sinasadya. Minahal ko lamang siya at hindi ko napigilan ang sarili ko. Ganon ba? Dinuro pa nito si Grace na lumuluha ngayon. Hindi naman sa ganon. Grace, let's go at mag-usap tayong dalawa. Sinubukan pang hawakan ni Morocco ang siko ni Grace nang sampalin siya nito ng sobrang lakas. Napaling pakanan ang ulo ni Morocco at saka naramdaman ng hapdi ng pisngi niya dahil sa talas ng kuko ng babae. Ano? Sasabihin mo sa akin na hindi niya sinasadya? Ganon ba? Na mahal mo na siya? Ganon ba? Ha? Grace, huwag mo naman siyang saktan, please. Baka mapatay pa kitang malandi kang pangit ka. Enough! Malakas na sigaw ni Morocco. Di ba akong dapat magtanong sa'yo kung anong ginagawa mo sa pamamahay namin ng asawa ko? Di ba dapat ang tinatanong mo ngayon ang sarili mo kung anong ginagawa mo? Wala kang karapatan na pagsalitaan ng ganyan ng asawa ko, Grace. Dahil wala kang karapatan. Wala akong karapatan? Niloloko mo ko, Morocco. Niloko mo ko at pinakasalan mo ang kakambal ko na dapat ay ako yon. Wala akong karapatan na masaktan? Bakit? Sinaktan mo ko tapos wala pa rin karapatan? Kahit na panay ang agos ng mga luha nito ay walang maramdaman si Morocco. Mas lumapit pa siya sa asawa upang aluhin ito dahil natatakot siya na baka muling mangyari ang isang beses na gabing iyon. Ikaw ang may gusto na maging substitute siya sa kasal natin, hindi ba? Ikaw ang hindi pumunta sa kasal natin. Kaya anong kinagagalit mo? Ani ni Morocco kaya sandaling natahimik si Grace. Dahil hindi ko pwedeng iwanan ang trabaho ko. Pero sana, hindi pangalan niya ang nilagay mo sa marriage contract. Girlfriend mo pa rin ako. You're wrong. Dahil ng araw na ginawa mo yun, wala ka ng kasintahan. Malaki ang nagawa mong kasalanan sa akin, Grace. Malaking malaki. Kaya umalis ka na bago ako pa ang magpalaya sa'yo. Pagbabanta ni Morocco ngunit hindi talaga nagpatinag ang babae. Ano? Ha? Tinatakot mo ko ngayon, ganun ba? Dahil lamang sa pangit na babaeng yan? Sabi ng tama na. Di ba dapat magkaroon ka ng konting kakapalan ng mukha para sabihin yan sa babaeng tunay na nagligtas sa akin noon? Binilog mo ang ulo ko, Grace. Pinaniwala mo ko na ikaw ang batang yun noon. Kaya naman, anong karapatan mong magalit ngayon sa akin, ha? Anong sinasabi mo dyan? Ako ang batang yon at hindi si Grace. Di mo na mabibilog ang ulo ko. At umalis ka na ng pamamahay ko bago pa ako maubusan ng pasensya sa'yo. Umalis ka na at tantanan mo na ako simula ngayon dahil wala na tayong dapat pang pag-usapan. Ako ang tunay na nagligtas sa'yo, Morocco. Hindi si Grace. Bakit hindi siya ang tanungin natin, hindi ba? Grace? Hinila pa rito si Grace at saka hinawakan sa magkabilang braso. Napahiyaw naman sa sakit si Grace nang maramdaman ang matatalim na kuko ng kakambal na bumaon sa magkabila niyang braso. Ngayon, sabihin mo sa kanya ang totoo na ako talaga ang batang yon at hindi ikaw. Grace, hindi ba hindi ka naman sinungaling at mahalaga sa'yo ang kaligayahan ko? Aminin mo sa kanya na hindi ikaw at ako ang batang yon. Kinain ng matinding takot si Grace dahil ganitong-ganito ang kakambal sa tuwing may pinapaako itong kasalanan sa kanya. Sinasaktan siya nito at pinagbabantaan kaya wala siyang lakas ng loob na ipagtanggol ang sarili niya. Pumatak ang mga luha niya nang mas bumaon ang mga kuko ng kakambal sa kanya. Subalit nakita niya ang mukha ni Morocco na labis na nag-aalala para sa kanya. Kaya doon siya nakakuha ng lakas ng loob upang itulak ang kakambal at sampalin ng malakas. Sa lakas ng sampal na pinatikim niya, sumubsob ito sa malamig na tiles. How dare you! Nanggagalaiting sigaw nito sa kanya. Tama na. Simula ngayon, tama na ang pagpapanggap na ikaw ang batang nagligtas sa kanya noon. Dahil hindi magiging ikaw ako. Tama na, Grace. Masyado nang malalim ang kasinungalingang ginawa mo. At sa pagkakataong ito, hindi ko napapayagan pa na saktan mo ko. Puno ng tapang na sabi ni Grace sa kakambal. Sinungaling ka? Paano ikaw nagligtas sa kanya kung ako ang nasa sunog na yon? Ako ang batang nagligtas sa kanya at alam mo yan dahil magkasama tayo ng mga oras na yon. Magkasama tayo pero nang mahulog sa akin ng mga nagbabagang kahoy, iniwan mo ko. Grace, tama ng pagsisinungaling dahil hindi na ako papayag na ako na naman ang gawin mong masama. Hindi ako papayag na saktan mo ang lalaking mahal ko. Umalis ka na sa pamamahay namin bago pa ako ang kumaladkad sa'yo palabas rito. Matapang na sabi ni Grace.
Morocco naman. Baby, please, maniwala ka sa akin at huwag kang maniniwala sa babaeng yan. Pakiusap. Ako ang nobya mo ng matagal na panahon. Bakit mas pipiliin mo pa siya kaysa sa akin? Oo, inaamin ko na hindi ako ang batang yon. Hindi ako ang nagligtas sa'yo. Pero baliwala lang yun sa'yo, di ba? Mahalaga sa'yo ang mga memories at pinagsamahan nating dalawa, di ba? Wala akong pakialam sa mga memories na sinasabi mo, Grace. Ang lahat ng yun ay kasinungalingan mo. Kaya paano ko pang hihinayangan ang mga yon? Tama nang nakagawa ka ng isang beses na kasinungalingan. At huwag mo na sanang dagdagan pa. Walang gana na sabi ni Morocco sa dalaga. Umalis ka na, dahil wala ka nang babalikan sa akin simula ngayon. Huling sabi ni Morocco bago niya inilalayan ang asawa paakyat ng second floor. Bago pa sila makaalis na dalawa, narinig nila ang mahinang bulong ni Grace. Ngunit hindi na muling lumingon ang dalawa at naglakad na paalis. Makalipas ang 2 oras simula nang mangyari ang pangyayaring magpapabago ng buhay nila. Narito si Grace at Morocco sa kanilang silid dahil nga ginagamot ng babae ang kalmot sa pisngi ng lalaki. Kanina pa rin iyak ng iyak si Grace dahil nga raw nasira ang gwapong mukha ng asawa. Bakit ka ba umiiyak? Malayo ito sa bituka. Paano kasi? Sayang ang gwapo mong mukha. Dapat kasi umilag ka. Hindi nga kita sinaktan, tapos sasampalin ka lang niya. Ayos lang ako. Ang dapat tatanungin ko ay ayos ka lang ba? Gusto mo bang makita ang pamilya mo? Hindi naman kita pagbabawalan, love. Gusto mo ba silang makita? Huminto sa ginagawa si Grace at tumingin sa asawa. Naalala ang paghihirap na dinanas sa kamay ng sariling mga magulang. Hindi siya galit o kailanman ay nagtanim ng galit sa mga ito. Siguro ang nasa puso niya ay tampo. Nagtatampo siya sa mga magulang niya dahil hindi siya pinahahalagahan ng mga ito. Subalit minsan, hindi na rin kailangan pang marinig ang mga paliwanag o paghingi ng tawad ng mga ito. Maluwag sa kalooban niya na napatawad niya ang mga ito. Sa tingin ko, hindi naman kailangan na makita ko pa sila. Ikaw ang mahalaga sa akin, Morocco. Ikaw na ang bagong pamilya ko ngayon at ang magiging pamilya natin. Hindi man naging maganda ang naging buhay ko sa pamilyang iyon. Subalit, naging masaya ako dahil isinilang ako sa mundong ito. Pinapatawad ko na sila sa lahat ng nagawa nilang kasalanan sa akin. Pero hindi na para makita pa sila. Ikaw ang iniisip ko. Ikaw ang gusto kong maging prioridad, love. Kayo ng mga magiging anak natin. Wala na akong masabi. Dahil bakit binigyan ako ng asawa na nuknuka ng bait at ganda? Bakit kasi ngayon ka lang eh? At kailangan ko pang masaktan ng sobra bago ka dumating. Biro pa ni Morocco. Loko. Halika na at gamutin na natin ang sugat mo dahil baka ma-infection pa yan at sayang naman kung hindi mamanahin ng anak ko ang poging mukha na to. Bakit, love? Handa ka na bang magkaanak sa akin? Handa ka na bang isilang ang mga anak ko at manahin ang kagandahang loob mo? Love, handa ako simula nang mahalin kita. Handa ako sa lahat ng bagay at handa akong maging ina ng mga anak mo. Kaya naman, huwag kang magtatanong ng ganyan sa akin dahil hindi mo alam kung gaano ko gustong magkaroon ng anak sa'yo. Ikinulong pa ni Grace ang mukha ng asawa tsaka pinalatakan ng halik ang tungki ng ilong nito. Mahal kita. Mahal na mahal kita. Bumaba ang halik ni Grace naman sa pisngi ni Morocco. Hahalikan sana niya ito sa labi ng kusang ngumuso ang lalaki. Natawa na lamang si Grace dahil sa baliw niyang asawa. Ang tagal ng kiss ko ah. Sino ba kasing nagsabi na hahalikan kita ha? Masyado ka namang assuming eh. Tinitingnan ko lang ang mukha mo. Akala mo naman hahalikan ka na. Biro din niya sa asawa. Ah, ganun ah. Ginaganyan mo na ako ngayon ah. Pinasasabik mo ako sa labi mo, ganun ba? Para sabihin ko sa'yo, love, mas lalo akong nananabik sa ginagawa mo. Sisiguraduhin ko talagang may maliit at maingay ng batang tumatakbo dito. Loko. Pero bago ang lahat, gusto ko lang sanang itanong sa'yo, love, kung handa ka bang ipaayos ito. Hinalikan pa ni Morocco ang pilat sa pisngi. Hindi nakaimik si Grace dahil pangarap niya iyon. Kahit hindi maibalik ang dati niyang mukha, mabawasan lamang iyon. Ngunit ilang doktor na ang nilapitan niya noon at hindi na raw maaayos pa. Gusto ko, pero hindi na kasi siya kaya. Kaya naman, hindi ko na pinipilit pa.
Pero okay lang naman at hindi naman siya nakakasagabal sa akin. Ngumiti pa siya ng pilit. Alam kong umaasa ka na maaayos pa ito at hindi kita bibiguin. Kung kailangan ko pang ipunin lahat ng magagaling na doktor sa buong mundo, ay gagawin ko. Kaya magtiwala ka lang sa akin. Ngiti lamang ang isinagot ni Gris sa asawa dahil sa loob-loob niya ay naniniwala siya dito. Magtitiwala siya dahil kahit kailan ay hindi siya nito binigo. Bago sila lumipad sa ibang bansa, hindi na kailanman muli ng gulo ang kakambal ni Gris. Nabalitaan nila na lumipad na rin ito sa Paris upang ipagpatuloy ang pangarap. Nakangiting nilisan ni Morocco at Gris ang Pinas para sa nalalapit na operasyon ni Gris. Lumipas ang 2 taon at nanatili pa ng 1 taon si Gris sa ibang bansa dahil sa matagal na recovery niya mula sa operasyon niya. Nagdalang tao kasi siya at hindi siya maaaring sumailalim sa isang surgery kaya naman hindi muna tinuloy ang nalalapit na operasyon. Nauna na rin umuwi ng Pinas si Morocco, dala ang 1 taong gulang na anak na si Holland. Ang pinagbiyak na bunga ni Morocco at wala man lang nakuha kay Gris. Hindi naman mapakali si Morocco dahil sa kakaiyak ng anak at kailangan niya rin magmadali dahil pauwi na ang asawa. Di mo ba kayang patahanin ang anak mo? Kanina pa iyak ng iyak yan. Ani ni Denmark, bit-bit din ang anak na umiiyak. Kapal na mukha mong sitahin ako, samantalang hindi mo nga din mapatahimik ang anak mo eh. Sita naman ni Morocco sa kaibigan. Ako na nga, at nagtatalakan pa kayong dalawa. At saka, sabi ng asawa ko, malapit na raw sila lumapag sa Naiya, kaya bilisan nyo. Ani naman ni Israel at sinubukang kargahin ang bata, ngunit hindi pa niya ito naaangat nang makaamoy sila ng mabaho. Hininga mo ba yun, Finland? Tanong pa ni Israel sa isa pa nilang kaibigan na abala naman sa paglalagay ng gatas sa lagayan. Kapal ng mukha mo, ang layo-layo ko sa'yo. Baka kasi bunga ngayon ni Oman. Duro na naman ito sa isa pa nilang kaibigan na naglalagay naman ng diaper sa bag. Bakit ako, ha? Ang layo ko sa inyo. Bilisan nyo na lang dyan at baka magalit ang asawa ko sa kabagalan yung taglay. Naiinis namang sabi ni Oman. Ikaw magpalit ng diaper ng anak mo, tumatay pala. Binigay pa ni Israel ang bata kay Morocco. Wala namang arte na kinuha ito ni Morocco at inihiga. Pinalitan niya ito ng diaper at tumigil naman sa kakaiyak ang bata. Ready na ba kayong lahat? Susunduin na natin ang mga asawa natin. 1 linggo na akong di nakakatulog sa mga anak namin eh. Kaya alina at sunduin na natin sila. Ani naman ni Denmark bago sila sumakay sa sasakyan. 2 oras ang biyahe patungong Naiya dahil sa traffic na rin. Para silang mga hari na lumabas sa kotse bit-bit ang kanilang kanya-kanyang mga anak. Kaya naman ang mga nakakakita sa mga ito ay hindi mapigilan na hindi mapalingon. Sino ba ang hindi kung mukhang mga modelo ang 6 na magkakaibigan? Si Denmark na bit-bit ang 1 taong gulang na anak at 2 pang nasa 7 taon at 5 taon. Si Oman nakarga ang nag-iisang anak na babaeng nasa 3 taong gulang. Si Israel na bit-bit din ang 2 anak na nasa 4 at 5 taon. Si Finland na dala ang anak na nasa 2 taong gulang. Ang panghuli ay si Spain na naglalaro ng Mobile Legend sa cellphone nito. Hoy loko! Baka gusto mong tulungan ako sa mga gamit ng mga bata. Wala ka nang inatupag dyan kundi paglalaro ng lintik na online games na yan. Sita ni Denmark sa kaibigan. Aba, kasalanan ko ba na nagpaparamihan kayo ng anak? Asus, ang sabihin mo, gusto mo rin, kaso hindi pwede. Dahil ayaw pa ng asawa mo. Bira naman ni Oman. Tigilan mo nga ako. Nasaan yung mga gamit nyo? Nang wala kayong masabi. Naglakad na sila papasok ng airport. Nakita nila agad ang mga asawa na magkakasama at nagtatawanan. Oo, ang mga asawa nila na nagpasyang samahan si Gris sa huling 1 linggo nito roon. Bago man sila umuwi ng Pinas ay nagbakasyon ang mga asawa nila at sila ang nag-alaga sa mga bata. Sabay-sabay na tumakbo ang 5 babae sa mga asawa nila. Walang kasing saya ang mga ito. Samantala, tahimik na nag-aantay si Morocco sa asawa. Hindi pa niya ito nakita simula nang matapos ang operasyon ng asawa. Kinakabahan siya at excited na makitang muli ang asawa. Hindi naman siya binigo nito dahil isang napakagandang babae ngayon ang naglalakad palapit sa kanya. Napakagandang babae na may malawak na ngiti sa labi.
Naiyak si Morocco dahil sa nakikita ngayon. Ang asawa niyang nakakasilaw ang ganda at tila isang anghel na bumaba sa langit. Love, you're so gorgeous. Mahinang bulong ni Morocco sa asawa. I miss you, love. I miss you, baby Holland. Nasaan ang kiss ko? Ani pa ni Morocco dahil inunang kinuha ni Grease ang anak. Pwedeng ang anak muna natin bago ikaw? Aba, namiss ko ang anak ko, ang napakagwapo kong anak. Pinaliguan pa ni Grease ng halik ang anak niya kaya naman tawa ito ng tawa. I miss you. Ani pa ni Morocco sa asawa. I miss you so much din, love. Kung alam mo lang kung gaano kahirap na mapalayo sa inyo. Pero nandito na ako. Hindi na tayo maghihiwalay ulit. Mahal na mahal kita. At maraming salamat sa lahat ng ginawa mo para sa amin ni Holland. Gagawin ko ang lahat para sa'yo. Para maging masaya ka. Nasaan ang kiss ko? Bakit hindi mo pa ako gustong halikan na? Kunwari pang nagtampo ito. Tawa lamang ang nagawa ni Grease bago siya lumapit sa asawa at halikan ito sa labi. Tumagal ang halikan nila kaya nakarinig sila ng kutsa sa mga kaibigan. Mamaya ka sa akin. Biro at pagbabanta pa ni Morocco sa asawa. Tawa lamang ang nagawa ni Grease bago sila magkahawak kamay na sumunod sa mga kaibigan nila. Ang tawanan at kwentuhan ang namayani sa loob ng sasakyan nang makapasok sila dito. Ang mga babaeng naging kaibigan ni Grease na masasabi niyang walang kapares. Ang mga kaibigan ng asawa na naging kaibigan na rin niya. Hindi man ganon kaperpekto ang naging buhay nila ni Morocco sa 2 taon na pagsasama, iisa lamang ang masasabi ni Grease na walang katulad ang lalaki. Napakabait nitong bilang asawa at ama sa anak nila. Kaya naman wala siyang pagsisisi na minahal niya ito. Why? Masakit bang ulo mo? Puno ng pag-aalalang tanong ni Morocco sa kanya nang sumandal siya sa balikat nito at yakapin ang braso. Namiss niya ang asawa kahit na ilang araw lamang sila nagkahiwalay. Masaya lang ako. Sobrang saya ko ngayon. Ang saya-saya ng puso ko. Sobra pa sa hiningi ko ang pinagkaloob sa akin ng Diyos, love. Ang saya-saya ko. Salamat. Maraming salamat sa hindi pagsuko sa akin. Kahit na minsan, hindi rin ako mabuting asawa. Aniya sa asawa. Mahal kita, kaya gagawin ko ang lahat para sa'yo. At huwag kang magpasalamat sa akin. Ako dapat ang magpasalamat dahil binigay ka sa akin ng Diyos. Ako ang pinili mo at binigyan mo ako ng cute na anak. Salamat, love. I love you. Ani ni Morocco. I love you, love. Sukli ni Grease bago hinalikan ang labi ng asawa kahit na naroon din ang ibang mga kaibigan nila. Ngiti lamang ang ginawad niya sa lahat at ganoon rin ang mga ito. Tawanan at kutsaan na naman ang namayani sa loob ng sasakyan na iyon. Patunay lamang na naging matatag ang pagsasama nilang lahat at nalagpasan ang lahat ng pagsubok na dumating sa buhay nila. Wakas.